Okay, so yun nga mga dre. So, today, yung episode natin ngayon is karugtong lang yung kahapon. So, kung kahapon is nag-event handlers tayo, so ngayon, pag-aaralan naman natin yung kung paano mag-bind or kung paano yung tinatawag natin na binding of event handlers dito sa React. So, typically, katulad ng nakikita nyo ngayon, gagawin muna natin siya ngayon sa class component. So, which is typically dito, mismo sa loob ng component na to, mas madali ko kasi siya may explain. So, andito na sa baba ng video yung title. So, as you can see, etong mismo magiging topic natin na to is hindi lang siya isang way lang ang gagamitin natin. But technically, etong video natin yun is magdi-discuss ako ngayon ng 4 na ways kung paano tayo magbabind ng event handlers natin sa loob ng component. So, typically, ano nga bang talagang kailangan para makapag-bind tayo ng isang event sa loob mismo ng ating component? So, ang pinakakailangan natin gawin, unang-una, kailangan meron tayong function. So, which is ito. Ito na siya. Meron na tayo na nakaraan. Nagawa na natin siya from the last video. Then also, yung pangalawa, kailangan din natin ng button. Kung saan natin ilalagay yung ating actual na event handler. At dito din natin lalaruin yung pagbabind ng actual na head event handler natin dito mismo sa component natin. So, i-run muna natin yung app. So, npm start. Wait lang natin. Sanay naman tayo palagi naghihintay. Ayan. Okay ba? Ayaw nyo rin ba maghintay? Hindi. Charot lang. Biro lang yun. Diba? Sabihin nyo, umuungot na naman ako eh. Yan. So, currently nakapag-open na tayo ng browser. Hintayin na lang natin. Ayan. Full screen natin para at least makita natin. So, currently meron na tayong button na naka-display dito. And inspect. Try natin i-click. Yan. So, currently may lumalabas na error. And also, yung error na yon is hindi niya na re-read or yung set state na method sa loob mismo nung ginawa natin na function. So, paano ang gagawin natin yan unang-una? So, dito, currently, meron na tayong nakapag-set na tayo ng full name. Actually, gusto ko nga baguhin to eh. Sige, okay na. Ganito na to. Benches and proceeded na ako rin. So, ito, meron na tayong current button dito. So, ang gagawin na lang natin dyan, although nakatype na rin pala dito eh. So, dadagdagan lang natin ng keyword na bind yung ating calling dun mismo sa function na sinet natin. Tapos, after ng bind, kailangan meron tayong opening close parenthesis. Tapos, yung keyword na this. Hindi pa rin mawawala yan. So, bakit kailangan natin ng keyword na this pag nagbabind tayo ng isang event handler ng isang event dito mismo sa loob ng component natin? Mamaya nyo malalaman. So, try natin mag-console.log. Tapos, keyword this. Yan. Tapos, save na natin. Ayan. So, compiling. So, compiled successfully. Refresh natin. Tagalin muna natin yung mga errors na nandito. Yan. So, try natin i-click me. Yan. So, as you can see, yung blanco na space para sa text, which is typically empty kanina, nag-display yung Benjo Santosidad na yun. And totally, yung set state natin is currently nag-work na sa ganitong page. Tapos, kung may na-obserbahan kayo dito sa loob ng console natin, na i-display niya lahat ng lahat ng event na meron tayo din sa loob ng
component, which is typically nandito lahat yung mga kailangan natin. Yung references, ito, yung props, yung context, tsaka yung state. Tapos meron din tayong updater dito, tsaka React internal instance. So, basically, hindi ko na kailangang isa-isahin yan kasi halos yung iba dito. Alam nyo lahat. And specifically, nagamit nyo na halos lahat ng nandito. Even yung refs or yung references o tsaka yung context. Especially given na rin sa atin yung state tsaka yung props. Ayan sa state nag-display yung full name niya kung nakikita nyo. Ayan yung Benjo Sampusidad. Ngayon, that's the first thing or that's the first case kapag once na nagsiset up tayo ng event handler. Nagsiset up tayo ng bindings sa isang event through using React. So, meron pa tayong second way. So, paano naman yung second way natin? So, kagaya pa rin ng dati, hindi pa rin natin babaguhin yung function natin. I-comment na lang muna natin to. Tapos copy na lang natin mamaya. Okay, so, focus na tayo ngayon dun sa pinaka-second method. Merely to proceed discussion. So, ang second way naman natin na gagawin is gagawa tayo ng sample look like arrow function sa loob mismo ng button natin. Paano yun? So, kailangan natin ng opening close parenthesis. But take note, this one, we're going to take it empty. Hindi natin siya kailangan lagyan ng value. Unless there was something necessarily needed. Pero sa ngayon, hindi muna natin i-discuss yun. So, this, katulad pa rin ng dati sa class component. Click. Handle click. Okay, sorry. Handle click. Yan. So, currently na-declare na natin or natawag na natin yung handle click function ngayon into some kind of a look like an arrow function thing sa loob mismo ng on-click event. So, ngayon, tatry natin siya kung mag-work siya. Tandaan nyo guys, ito yung second na way para makapag-bind tayo ng event sa loob mismo ng component natin. So, try natin. Ayan. So, currently, empty ulit. Refresh natin para mawala yung kabila. Ayan. So, click natin. So, same thing. Nag-display yung Benjo Sampusidad na name. Tapos, ganun pa rin. Yung lahat ng mga references, lahat ng events na nangyayari sa loob ng component natin, usually, nag-display din siya kagad dito mismo sa, sa console natin. And at the same time, magkaiba nga lang talaga siya ng method na ginawa natin dito for the actual implementation sa loob mismo ng component natin or sa element natin sa button. But still, ganun pa rin nagra-run yung mismong function natin. So, ayun, ganun siya. So, that's the second way. Third thing, sige, comment muna natin to. So, kung may mga tanong kayo sa baba, sige, huwag kayong maya. Comment down below. Ako bahala sa inyo. Okay. So, copy lang din natin ulit to. Meron tayong third way na tinatawag. So, handle click. Natanggalin na natin tong arrow, look like arrow function na to. Tapos, mag-set tayo dito ng tawagin natin ay binding sa loob ng class constructor. So, pangalan ng function na click. Bigyan natin siya ng equivalent na same din, pero same thing nung in-implement natin sa baba kanina doon sa first method. Click bind.
opening close parenthesis, tapos keyword na this. Tapos try natin. So, refresh muna natin. Click. Ayan. So, same thing. Gumana pa rin yung ginawa natin na implementation kahit na naiba na ng bahagya yung structure natin. So, ito. So, ang ginawa natin kasi ngayon is nag-bind tayo sa loob mismo ng class constructor. So, paano natin ginawa yon? So, meron tayo, ang ginawa na lang natin dito is simpleng pagtawag na lang sa function name natin, which is yung this handle click. Tapos, nag-setup din tayo dito sa loob ng constructor natin ng handle.click. Pero, binato natin yung equivalent value niya as a, yun pa rin yung function name. Pero, nag-setup tayo ng bind sa loob ng constructor. So, yun yung third method natin. So, kung nakikita natin, pareho lang din naman ang naging resulta. Wala rin pinagbago, and at the same time, ganun pa rin yung nakikita natin dito sa screen natin. Okay, so paano naman kapag gusto nating maiba? Comment na natin to. Na natin tatanggalin to. Ito yung pinaka-port method. So, gagawin nating class property as arrow function tong ating function. And currently, of this one, ito yung fourth way tandaan nyo, fourth way to. So, yung first way is nag-bind tayo dun mismo sa loob ng render or sa loob mismo nung return. So, the second one is yung arrow function render, which is technically, gumawa tayo ng arrow function like na event handler sa loob mismo nung return natin dito sa component. Tapos, saka natin tinawag yung method name or yung, saka natin tinawag yung current na function name sa loob ng button. Tapos, yung ginawa natin kanina pang third time is yung nag-setup tayo ng binding sa loob mismo ng class constructor. So, ito na, iba ng bahagya. Dito yung structure natin. But by the way, mukhang ito, mas simple to gawin compare dun sa ginawa natin kanina. So, ito, gumawa tayo ng sample ng arrow function. Kaya, kinonvert natin sa arrow function yung current na function natin kanina. Tapos, hindi na natin binago yung sa current na button na meron tayo, which is naka-this.handle.click pa rin naman siya. Tapos, itatry natin to. Ayan. So, balik sa dati. Refresh natin para mag-empty ulit Ayun. So, same thing happens. Ito mismo, nag-display pa rin yung name na Benjo Santosidad. Tapos, yan pa rin yung events niya. Andiyan pa rin talaga. So, yun. Ang laking sisi ko, kasi di ko siya na-discuss kagad yung gabi kasi wala ako ng oras. But by the way, ito na siya. Gantong-ganto yung 4 ways na kailangan natin gawin pag once na nagsiset up tayo ng event bindings or nagbabind tayo ng events natin sa loob ng component natin. So, yun. Halos gantong-ganto lang siya. Ganto lang siya sa simple. So, I hope na meron kayo natutunan ngayon yung mga dre. Dito mismo sa loob ng video natin na to. And I hope that this one is just going to sink it up my mind. Kasi ito, napaka-importante talaga ng gantong klase ng implementation. Especially kung class component or functional components ka pa. Actually, hindi ko na nga i-discuss yung functional components kasi same thing pa rin naman ang nangyayari dito. You can also use this one also. Pero, syempre, ang susundan nyo na pattern, yung sa functional components pa rin. Tsaka yung sa mismong hooks. So, again, sa next topic natin, siguro palalawakin pa natin yung props management natin. Tapos, na-try na natin mag-setup ng mga methods na gagawin natin props. Then also, singit ko na rin yung conditional rendering sa isa pang topic. Kasi medyo maikli lang yun Tapos, yun. Tuloy-tuloy na ulit tayo. Including styling,
Lahat dyan papasok. Yung references, yung portals, errors. Hindi ko nga sure kung madidiscuss pa natin itong iba eh. Pero, in a purpose of that, siguro, ano na lang natin, piliin na lang natin or i-specify na lang natin kung ano yung mga mahalaga dito sa discussion natin na to. So again, have a great evening sa inyo mga lahat mga dre. Keep safe everyone. Abangan nyo yung susunod natin na episode. So yun, thank you.